Hello mga idol at mapagpalang araw, bago tayong magsimula sa ating video ay may sasabihin ako sa inyo mga idol, kung may lumabas man na ad sa ating video sana ay huwag kayong mag-skip, bilang regalo nyo na rin sa akin ito. At sa mga bagong pumasok sa ating channel ay inaanyayan kitang mag-like at mag-subscribe at pindutin muna din ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating video. At pindutin muna din ang super thanks dyan sa ibaba para sa solidong pag-support nyo na sa akin. Para mas lalo po akong sipadyan sa pag-upload, maraming salamat po. Nag-umpisa nang ang magsalita ang nag-iisang Heavenly Blade King, nagpakilala ito sa lahat ng taong nandon, siya daw ang punong instructor ng kampo ng Chanjiao Camp na ito, ang pangalan nito ay si Gu Kaitan. Gaya ng alam ng lahat na ang kanilang Jiangnan Zone's Chanjiao Camp, ay hindi maganda ang performance nitong mga nakaraang taon dahil ang pakikipaglaban dito ay pawang palabas, kung hindi ka manggahas na ibigay ang lahat dito. Sa isang tunay na larangan ng digmaan na may tunay na panganib ay nauwi sa patay na walang libing. Parami ng parami ang halimaw sa mundo. Kailangan natin ng mas may kakayahan na mga henyo. Sa makatuwid upang mas maipakita at maipamalas ang mga kakayahan para sa ating mga henyo at upang makagawa ng mas mahusay na pagpili. Sa taong ito, may itinakda daw itong bagong panuntunan para sa kota ng kamatayan sa kampo ng mga Jiangnan ng Chanjiao. Ngunit sa kanyang pahayag ay nabigla naman ang kanyang Vice Commander na si Yang Guang. At napasabi na lang ito sa pangalan ng Heavenly Blade King. Bilang karagdagan pa nito, kung anuman ang mangyari ay sasagutin daw nito ang responsibilidad. Ngunit lalo pang nabigla at pinagpawisan ang Vice Commander na si Yang Guang, at nasabi nito sa kanyang kaisipan ng Death Index. Hindi daw ito binanggit noon ng mga nakatataas, wala pang nangyari sa kasaysayan ng kampo ng Chanjiao. Maraming makapangyarihang henyo dito hindi balilikha ito ng maraming kaguluhan. At sarkastiko pang sinabi ng Heavenly Blade King na 10 sa kanila ang mamamatay para sa kanya. Sa bawat pag-ikot ng pagsubok, kung gusto daw nilang mag-withdraw, pwede na daw silang umalis. Nagulantang naman ang kanyang Vice Commander na si Yang Guang nanlaki ang mga mata nito at lalo pang pinagpawisan matapos marinig nito ang kanyang pahayag, nagsaad naman ang mga ibang kalahok. Bagamat nakakatakot daw, hindi daw sila maaaring umatras, kung hindi, ay ang kanilang buong pamilya ay mapapahiya. Ngunit saad naman ng isang lalaki na hindi daw niya gustong mamatay, saad naman ni Jiang Wushuang, inaasahan ng Senior Heavenly Blade King, Jiangnan Zone's Chanjiao Camp dapat daw ay ginawa ito noong nakaraan. Ngunit napatingin naman ang hangal sa ating bida at makikita natin na may masamang binabalak ito. Saad nito, ang panuntunan na ito ay espesyal na ginawa para daw sa kanya, kapag nagsimula daw ang kampo mamaya, hindi daw nito matugunan ang dalawa ng Old Master's Kota. Napatingin naman ang ating bida sa hangal batid nito na may gagawin itong hindi maganda. Sinabi nito sa kanyang isip, sa kota daw na ito, kahit na lumaki ang hidwaan nila mamaya at papatayin daw niya si Xiao Bihan, para hindi na daw pa kailangang mag-alala ng masyado si Tito G at ang iba pa. Muling nagsalita ang Heavenly Blade King, saad nito, walang nag-withdraw mabuti, napakahusay, mukhang may mataas daw na pride pa ang lahat sa kanila. Nag-announce na nga ang Heavenly Blade King, na ang pagtatasa sa pagpasok sa kampo ay opisyal na nagsisimula. Itong 300 tao sa unang round ang kalahati daw ay lahat sila ay matatanggal. Sa loob ng kampo, 150 na mga flag ng pagsulong ay random na nakatago. Wala akong pakialam kung anong mga pamamaraan ang iyong ginagamit, ang pag-ikot ay magtatapos sa 6 AM sa pangalawang araw, ang mga may mga flag maliit na advance. At hinawakan nito ang kanyang espada at itinutok nito sa kanilang lahat na sarkastiko nitong sinabi na, lumaban ng may kumpiyansa pumatay ng may kumpiyansa, lumaban ng mag-isa o bumuo ng mga alyansa, maaari mo pang give ng buong kampo kung gusto mo. Bilang karagdagan pa ng Heavenly Blade King. In short, hayaan niyo akong makita ang mga bloodlust niyo, at sumigaw ito ng napakalakas nagbigay ng hudyat na ang disperse ang pagsubok ay nagsimula na, tumakbo gamit ang inyong mga kakayahan. Ang pinakamahusay na paraan ay upang mahanap ang mga flag at itago at iwasan ang mga walang awa na tao. Tama ito ang pinakaligtas na paraan para umasenso. Ngunit pinagpawisan naman kinabahan ng ibang mga kalahok habang sila ay tumatakbo, matapos nilang marinig na pwede nilang gamitin ang kanilang kakayahan. Subalit nalipat tayo ng eksena, napunta naman agad sa kanilang harapan ang hangal na si Xiao Bihan at ito'y napangiti ng nakakaloko. Agad naman itong nagpalabas ng aura at naghahanda na ito sa kanyang pag-atake,
Ngunit nagsaad naman ang ating bida sa dalawa na, silang dalawa ay maghanap ng mga bandera ng pagsulong sa malapit, at siya na lang daw baalang humarap at kalabanin ang hangal na si Xiao Bihan. Subalit hindi naman pumayag ang dalawa sa nais gustong gawin ng ating bida, ngunit sinabihan na lang nito sa dalawa na ito daw ang kanyang utos. At wala nang nagawa pa ang dalawa kahit hindi bukal sa kanilang sarili ang utos ni Jiang Chen at sila ay umalis. Tumawa naman ang hangal sinabihan nito si Jiang Chen, na isang baguhan na tulad daw nito na hindi man lang second transfer na gustong maging bayani, agad naman inilabas ng ating bida at ang kanyang aura at poison mist, at sinabihan nito ang hangal na tumahimik dahil mukha daw itong aso. Sambit pa ni Jiang Chen sa kanyang isipan, tunay na makapangyarihan daw ang sword energy ng hangal, ngunit mas mababa daw ito kumpara kay Xiao Yuanwu na kanyang pinaslang, kahit na mas malakas na daw si Jiang Chen ngayon kaysa dati, hindi daw niya alam kung posible bang kayang harapin siya gamit lamang ang pagkalason sa pagkakaroon ng larvae ng insekto. Pinakawalan na nga ang hinandang pag-atake ng hangal, at iwinasiwas nito ang kanyang espada patungo sa ating bida, at nang malapit na itong tumama. Ngunit hindi nila inaasahan na may sumigaw at tinawag nito ang hangal na si Xiao Bihan, at agad itong inatake ang pinakawalan na atake ng hangal, at agad naman itong naglaho matapos tamaan, ang may kagawan nito ay isang babae na assassin na si Tang Ying. Napatigil naman ang dalawa at napatingin sila rito, subalit nagtataka at hindi naman alam ni Jiang Chen kung bakit siya tinulungan nito. Napasigaw na lang ang hangal at sinabihan nito kung bakit niya ginawa yun, at pagkakataon na daw nito na tiposan ang ating bida, subalit hindi na ito natuloy dahil sa kanyang pangangialam. Sumagot naman ng pag-alit si Tang Ying, Xiao Bihan, nakalimutan daw nito ang kasunduan nila ni Beifeng, pumayag daw silang patayin si Jiang Wushuang kapag nagsimula na ang kampo, pero bakit daw ito patuloy na umaalis para harapin ang mga hindi gaanong importanteng bagay, sinasadya lang daw nito para gamitin ang mga dahilan na ito dahil talagang natatakot lang daw siya kay Jiang Wushuang. Ngunit pag-alit naman na sumagot ang hangal, agad naman itong sinabi kung sino daw nagsabi na natatakot daw ito kay Jiang Wushuang. Agad naman silang umalis, subalit naiinis naman ang hangal sa ating bida, at sinabi na lang nito kung nasaan na daw si Jiang Wushuang ngayon, at haharapin daw niya muna ito at hindi pa daw huli ang lahat para sa basura daw na ating bida. Sumagot naman si Tang Ying na, tumungo daw siya sa gubat na iyon, at hinahabol siya ngayon ni Beifeng. Subalit wala naman nagawa pa si Jiang Chen kundi tignan na lang ang dalawa na umalis habang naguguluhan kung ano ba ang nangyayari. Nagbago na talaga ang mga bagay-bagay kung pag-usapan ang tungkol kay Tang Ying daw na iyon. Hindi niya alam kung totoo ba ito, na sinadya niya daw siyang tinutulungan nito. Napalingon naman si Tang Ying sa ating bida at nagbigay ito ng isang kindat at wag daw itong maingay. Nagsaad ang ating bida na siya talaga, pero bakit, hindi man lang daw sila magkakilala. Ngunit naalala ni Tang Ying ang sinabi ng kanyang auntie bago man magbukas ang Changzhou Camp. Hiniling daw sa kanya ng kanyang auntie na lihim daw nitong protektahan si Jiang Chen sa loob ng Changzhou Camp. Ngunit ang kanyang mga kakayahan daw ay, hindi niya kayang makipaglaban kay Xiao Bihan, maaari lang daw nitong linlangin lamang at hiramin ang pangalan ni Jiang Wushuang upang subukang maantala ang kanyang mga paggalaw. Ngunit sa kanilang paglalakad ay may isang lalaking hamarang at ito'y nakaluhod na may dala itong flag. Ang lalaking ito ay 6th Transfer Venerable Descendant Huang Yongchao. Nagsaad naman ito, Young Master, ang tatay daw nito ay nasasakupan ng kanyang lolo. At itong tatlong advancement flags ay ang pagpapakita daw nito ng dedikasyon sa kanya. Nagsalita naman ang hangal na si Xiao Bihan, hindi daw nito kailangan ang flag na yun, kung gusto daw niya talagang ipakita ang kanyang katapatan. Tulungan na lang daw nito na gumawa ng isang bagay. Agad naman na sumang-ayon ang hangal ang kanyang subordinate daw ay maglilingkod sa kanya ng buong katapatan, subalit napamura na lang at pinagpawisan si Tang Ying, matapos nakipag-operation ang isa pang hangal kay Xiao Bihan. Kinabahan din ito kung ano ang mangyayari sa ating bida. Nagsaad na lang ito sa kanyang isipan. Kailangan daw harapin ito ng ating bida sa kanyang sarili, ngunit umaasa daw siyang maprotektahan siya ni Mo Hangqiu at si Luo San daw sa mga mukhang aso na ito na mga hangal. Nalipat naman tayo ng eksena. Masaya naman si Luo San daw, at sinabihan niya si Jiang Chen na nakahanap ito ng 2 advancement flags. Nagsaad naman ang ating bida. Sinabihan nito ang dalawa na, pwede muna silang magpahinga dito pansamantala, at pupunta daw ito sa ibang lugar para tignan ang ibang advancement flags,
Nagsaad naman ang dalawa na sumama sila at tutulong na lang daw silang dalawa na maghanap, subalit sa hindi nila inaasahan ay may isang spell na malapit nang tumama sa kanilang kinaroroonan, agad naman nila itong nakita at hinawakan agad ni Jiang Chen ang lamisa, at bago man tumama ang pag-atake na iyon sa kanila ay hinagis na ni Jiang Chen ang lamisa para harangan ito, at ilang sandali lamang ay matagumpay naman itong naharangan at sumabog ito matapos tamaan. Napunta naman sa likuran si Luo Sandao at nasa harapan si Mu Hangqiu at ito'y nakadepensa, subalit galit naman na sumigaw ang ating bida, kung sino itong hangal na manggahas na salakayin sila, nandito ba daw ito para nakawin ang kanilang bandera, ngunit sumagot naman ang hangal, na itinanggi nitong hindi sa bandera ang kanyang pakay kundi ang buhay daw ng ating bida, at ito'y naghanda ulit ng isa pang pag-atake. Subalit nagsaad naman si Mu Hangqiu. Ito daw ay si Huang Yongchao, siya ay may nakatagong propesyon, siya isang Sun's Extreme Flame Archer ng araw, siya ay level 39 at ang kanyang ama ay isang ika-6 na paglipat na kagalang-galang na Zane Empire subordinate ni Xiao. Ngunit nag-alangan naman si Luo Sandao na hindi niya daw alam kung kaya ba nitong gamitin ang kanyang Eternal Shield, at ilang sandali lang ay binitawan na nga nito ang kanyang hinandang pag-atake. Subalit sinabihan ni Jiang Chen ang dalawa na umalis na silang dalawa at lumayo dahil si Jiang Chen na lang daw ang bahala na harapin ang hangal, agad naman napunta sa harapin ng ating bida at hinanda na nito ang kanyang poison mist para sabayan ang pinakawalan na atake ng hangal. Sarkastiko naman na sinabi ni Jiang Chen, kaya daw niyang tiisin ang lahat, ngunit kung gusto daw siyang patayin, huwag nila siyang sisihin sa pagiging walang awa, pagkatapos ng lahat ay makakatagpo ang Old Master's Death Kata. Ilang sandali lamang at matagumpay na nadepensahan ni Jiang Chen ang ataking yun, ngunit ang kanyang counter-attack ay tumagos ito at diretso sa hangal, hindi naman ito akalain na isa palang poison type at creation type ang ating bida, kinabahan naman ang hangal dahil ikakamatay daw nito kapag tamaan siya nito. Sinabihan nito ang kanyang kasamahan na wag na sila magtago at atakihin din nila si Jiang Chen, subalit wala naman ni isa sa kanila ang may lakas ng loob na lumabas at umatake. Wala nang nagawa pa ang hangal kundi masalo ang poison mist na pinag-counter-attack ng ating bida, tuluyan na nga nilamon ito ng poison at napasigaw na lang ng napakalakas. Subalit natakot naman ang kanyang kasamahan matapos makita ang nangyari sa kanya, pinagpawisan at kumari pa ng takbo ang dalawa. Nagsaad pa ang isa na ang poison daw ni Jiang Chen ay nakakakilabot. Kung ang isang range type daw na tulad ni Huang Yongchao ay walang magawa sa ating bida, at wala na daw pag-asa pa para sa kanila na may malapit na mga uri ng labanan, mabuti na lang daw at mabilis silang tumakbo, kung hindi, sila daw ay naging kumpay ng kanyan, habang nanunood ang Heavenly Blade King at ang kanyang Vice Commander sa screen, ay pinuri naman nila ang ating bida sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban na bihasa daw ito sa ganitong sitwasyon, nagsaad naman ang Vice Commander sinabihan niya ang ating bida na siya daw ay isang Divine Level Creation Type. At saglit lang daw nitong napaslang ang isang second transfer genius sa ganong kabilis. Dagdag pa nito, hindi daw kapanipaniwala si Jiang Chen, kung saan at walang ulat mula sa Night Watch, sa Chujiang City tungkol dito. Subalit nagsaad naman ang Heavenly Blade King at sinabihan nito ang kanyang Vice Commander, na tumawag ng ilan pang Space-type Great Masters sa isang emergency, kailangan daw nilang maging handa na mag-teleport anumang oras. Ito ay upang maiwasan ang mga brats na maging masyadong walang awa sa kanilang pagpatay. Sumagot naman si Vice Yang Guang, "Yes, Chief Instructor, gagawin ko agad ito." Habang ito'y paalis at nasambit na lang nito sa kanyang isipan. Mas mabuti na lang daw siyang umalis ngayon, bago pa magbago ang isip ng matandang master, kung hindi, kung talagang magsisimula ng patayan ang henyo, hindi maiisip ang kahihinatnan, at nang paalis na ito. Subalit, bigla naman siyang napatigil at siya ay tinawag, at sa hindi niya inaasahan. At agad nitong binawi ng Heavenly Blade King ang mga kanyang binitawang salita. At sarkastikong sinabi ng Heavenly Blade King na, maghanda ng 13 baitang pick na mabangis na hayop, at i-deploy ang mga ito ng hiwalay, na ilakip ang mga bandila ng Xinjiang ng mga ito. At agad naman na sumang-ayon ang Vice Commander sa kanya. Napahawak naman sa kanyang balbas ang Chief Instructor. Ang galaw daw na ito ay napakatalino. Sa ganitong paraan, lalaban muna ang mga kahangahangang iyon sa mga halimaw na iyon para sa mga bandila ng Xinjiang na pumipigil sa kanila sa pananakit ng mga ordinaryong tao.
Sa kabilang banda, napapaligiran naman si Jiang Wushuang ng tatlong kapareho niyang prodigy. At sinabihan nito ang tatlo. Nasabi na daw niya sa kanila, na kahit daw magsabay-sabay na silang tatlo na umatake sa kanya, hindi daw pa rin siya kayang patayin, at pinipilit pa daw nila siyang patayin silang lahat, tsaka kahit manalo daw sila, maluwalhati ba ang kanilang pagkapanalo. Nagsaad naman ang hangal na si Xiao Bihan, kahit tatlo laban sa isa, at ang tatlo ay hindi magiging anumang glory in winning, hindi lang ito kawili-wiling pakikipaglaban sa ibang tao. Subalit sa hindi nila inaasahan, biglang nag-notice sa kanila ang tagapag-ulat na, ang number 091, si Huang Yongchao ay namatay na at na-eliminate. Ang naka-eliminator sa kanya ay ang ating bida, at ito daw ay ang unang nakapatay, nagulantang naman ang apat na prodigy sa kanilang nalaman. Nagsaad naman ang hangal na si Xiao Bihan habang ito'y pinagpawisan, bagamat ordinaryo ang mga kakayahan ni Huang Yongchao, isa pa rin siyang dissenting second transfer, at hindi bababa sa top 50 sa Changzhou Camp, mas malakas daw ito kaysa kay Xiao Yuanwu, ngunit napatay siya sa napakaikling panahon. Subalit hindi naman makapaniwala si Tang Ying sa nagawa ng ating bida. Nagsaad naman ito daw ay hindi tama, sinabi daw sa kanya ng kanyang tita, na si Jiang Chen daw ay level 26 na uri ng creation type, paano daw niya napatay ang isang level 39 na combat type, nang napakabilis, kahit daw siya ay hindi niya kayang makapatay ng ganoon kabilis. Hindi rin makapaniwala si Bai Feng, at nagsaad din ito, mukhang may nakatago daw na nakayukong tigre dito sa loob ng Changzhou Camp daw na ito. Nagsalita naman si Jiang Wushuang. Mukhang may isa pa daw na eksperto dito, sinabihan nito ang tatlo kung gusto ba nilang puntahan ang ating bida. Subalit agad naman nagsalita ang taga-ulat, pahayag, 10 ikatlong rurok na mabangis na hayop ang na-deploy sa iba't ibang lokasyon, lahat sila ay may dalang mga bandila ng Xindian sa kanilang katawan. Ang mga nagtataglay ng bandila ng Xindian ay makakatanggap ng karagdagang timbang sa pagraranggo, ang nangungunang 10 ranggo ay makakatanggap ng mga gantimpala. Kapag ikaw ay first place, 100 milyon bawat kasunod na ranggo ay bababa ng 10 milyon. Nagsalita naman si Jiang Wushuang. Mukha daw binigyan tayo ni Heavenly Blade King ng mga bagong laruan, sige, kung makumplito daw nila at gamitin ang bandila ng Xindian bilang sukatan daw nila. Sa kabilang banda, nagsaad naman ang ating bida. Kakasimula pa lang daw nila sa camp assessment at ang first place daw ay makakakuha ng 100 milyon. Ang Changzhou Camp na ito ay masyadong mapagbigay, kung makuha daw ng ating bida ang first place sa pagtatasa ng pagpasok sa kampo, bilang karagdagan sa iba pang mga mapagkukunan ay hindi na muling makakapag-reproduce ng napakabilis, subalit sa kanyang pag-iisip biglang may isang anino ng monster na pababa sa itaas, at nang nakalapag na ito ay nagulat naman silang tatlo na isang third pick ferocious beast monster ito. Sambit naman ni Mu Hangqiu. Mag-ingat daw ang lahat dahil ang katumbas daw nito ay isang level 80 at level 90 transfer grandmaster. Nagsalita naman si Luo Sandaw at sinabihan niya ang ating bida. Benefactor, mukhang paralisado pa rin daw ang mabangis na hayop na ito. Bakit hindi daw nila samantalahin ang pagkakataong ito? Agad naman umatake si Jiang Chen at hinanda nito ang kanyang poison mist. At nang makalapit na ito, at hindi niya inaasahan na may isang tao ang nagpakawala ng isang atake sa ating bida. Agad naman itong napatigil matapos makita ang atakeng yun. Nagsaad ang ating bida kung sino ang may gawa nun, agad naman lumabas ang lalaki. Ang lalaking ito ay ang hangal na si Xiao Bihan, sambit nito. Bagay ka talaga Jiang Chen, hindi lang daw nito pinatay si Huang Yongchao, at inagaw din niya ang Xindian flag. Minaliit daw siya noon, mukhang wala na daw choice ang hangal kundi patayin ang ating bida ngayon. Sumagot naman ang ating bida. Sinabi nito sa hangal na si Xiao Bihan kung gusto nitong lumaban, tigilan na daw nito ang pagsasalita ng kalokohan. Daig pa raw nito ang isang aso na tahol ng tahol, agad naman pinakawalan ni Jiang Chen ang kanyang poison sa hangal. Ngunit umatake na din si Xiao Bihan at ginamit din ito ang kanyang Heavenly and Earth Wind Dragon Slash. Ilang sandali lamang at nagtama na ang kanilang pinakawalan na atake, at makikita natin na tumama ito sa sahig at sumabog, makikita naman natin na natalo ang ating bida sa salpukan na yun, nagsalita ang hangal, hindi daw nakakagulat. Mayabang daw ang ating bida kasi meron daw itong tinatagong uri ng poison, narinig na daw nito ang mga uri ng lason ay mahirap daw pakitunguhan,
ngunit wala daw itong laban sa hangin ng espada niya, ngunit nabahala naman si Mu Hangqiu sa ating bida. Ito ay masama, malakas na hangin ay maaaring kontrahin ang uri ng lason, si Master ay nasa panganib, kailangan natin siyang tulungan. Subalit pinigilan siya ni Luo Sandao, at sambit pa nito, hindi daw ordinaryong lason ng aking benefactors, kung sasali tayo, magdudulot lang tayo ng gulo sa kanya, ngunit naging seryoso na din ang ating bida, at inilabas nito ang kanyang Poison Mist Dragon. At isang dragon ang lumabas at patungo na ito sa hangal. Ngunit naghanda naman si Xiao Bihan. At itinaas nito ang kanyang espada, saad pa nito, ang Poison Mist na ito ay maaaring ikalat, tapos palibutan ko. Agad naman nitong ginamit, ang kanyang Forbidden Technique Asher Luto's Sword Immortal, at lumabas ang hugis bulaklak na kulay asul. Makikita natin at unti-unti nitong kinukonsume ng kanyang sword energy ang lahat ng kanyang Poison Mist, ngunit inaasahan na ito ng ating bida at ito'y natuwa pa, nagsaad naman si Jiang Chen. Kailangan daw nitong sabihin gamit ang kanyang sword energy na humaharang sa lahat ng paningin. Ito ay talagang ginagawang mas madali para sa ating bida na lumamon. Makikita naman natin si Xiao Jio na kinakain nito ang sword energy ng hangal, sa bawat pagkonsumo nito ay sunod-sunod na lumalabas ang devouring value na umaabot sa 1,000. Sinabihan ni Jiang Chen si Xiao Jio matapos daw ito mabusog at sirain daw nito ang nakabalot sa hangal na sword energy, agad naman winasak ni Xiao Jio ito, makikita naman natin ang hangal na si Xiao Bihan at nagtamo ng matinding pinsala. Hindi naman makapaniwala ang hangal kung paano na daw nangyari yun. Ang poison daw ng ating bida ay nakakaiba at ito'y malakas at nasira daw nito ang kanyang sword energy. Umatake na nga ang Poison Mist Dragon ni Jiang Chen, subalit bago man ito tumama, ay gumamit na ito ng Life Jade Protector gaya din kay Xiao Yuanwu's na unang nakalaban ng ating bida, hindi naman umipekto ito sa Life Jade Protector ng hangal, agad naman itong tumayo at nagyabang, ang poison daw ng ating bida ay hindi makakapasok sa Life Jade Protector nito. Ngunit nagsaad naman ang ating bida. Ang Xiao family ay talagang mga bastardo at nakakahiya. Gumamit sila ng ganitong bagay sa kanilang kahangalan, dagdag pa nito, ang battleground na ito ay binabantayan sa buong mundo. Ang kanyang mga batang insekto daw ay nagpapakita ng kanilang orihinal na anyo, sinabihan nito si Luo Sandao, na, gawin nito ulit ang Opaque Earth's Eternal Shield para takpan ang lugar na ito magagawa daw ba nito. Sumagot naman si Luo Sandao at susubukan daw niya ito. Agad naman nitong ginawa at isang malaking shield na berde ang bumalot sa kanila. Kinabahan naman ang hangal kung ano daw ang kanilang gagawin, sambit pa ng ating bida. Kung mahuhulaan lang daw nito kung paano daw namatay si Xiao Yuanwu at hindi na daw ito magtataka pa.